So si Jared naman ang ang kumustahin natin. Kumusta yung farming venture mo? So, started when I was little. So, my mom approached me and asked me, Jared, do you want to take care of ducks? So, I just said yes, because I didn't really know what taking care of ducks would do. So, back then, I didn't know you could sell them for money. Started taking care of them when I was grade 4. So sabi ni mami mo, lahat daw, sa kanya lahat yung income Yes for po. this? Wow. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. We would like to thank the following sponsors: Grumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee and Tuburan 360, Rick Zwan, Mango Tours, Houston, Texas. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Hello, welcome sa munting bahay namin. Hello po. Day 2 na po tayo ng ating series ng Muscovy Duck research ng Ifugao State University headed by Doc Jax. Doc. Good morning. Ayan. At syempre kasama pa rin natin si Doc Sinan Magandang umaga po. ng DOST Picard. Yeah, magandang umaga. Ayan. Sir, kahapon ay diniscuss natin yung technology, no? Yung research, lahat ng aspeto. Ngayon naman po, ipapakilala natin ang isa sa adapter ng technology. Ito yung isang partner natin ng ating project, private partner, si Miss Pauline Hangdaan. Kasama niya ang kanyang anak na si Jared. Ayan. Si Jared na yata yung pinakabatang ko-content natin dito sa agribusiness. Ilang taon ka na ba? 12 years old po. Ayan. So, Doc, from the last time na nag-visit kayo dito sa farm, ano mga expectations na gusto niyo makita ngayon? Nung nag-visit kami noon, we saw na hindi pa ganun ka-uniform yung mga ducks. Siyempre, simula pa lang yon. Ngayon, after, ano ba Sir Jax? After a year or more than a year? More than a year na. More than a year? Yes. Katulad din ng expectations natin doon sa ating mga research station because yung first objective natin sa breeding is uniformity. Ini-expect ko or ini-expect ng Livestock Research Division na yung ducks nila ngayon would be more uniform than our last visit. Ayan. So, Ma'am Pauline, mag-start na po tayo mag-tour para makita Yes. natin yung development sa Okay. inyong farm. Alright. Okay. You go start Jared. turning on the main Yung faucet. main faucet. Okay. Main faucet ng water kasi na ano siya, para pag on niya, mag-on lahat ng faucet for different Ba? May different- technology, high-tech. yung mag-on dun sa pupuntahan ng water niya. Jared engaged na siya, tumutulong na siya sa Ay, siya po yung nagsimula actually. Punta po tayo? Okay. Doon na po tayo magtuloy ng Yes, sige po, kwentuhan. sige. So, dito po, Ayan. ano So, natin. ano lang tayo ulit, ma'am. Mag-step tayo kasi Okay. pababa.
Ma'am Pauline, Ingat ano lang po ulit yung surname ninyo? Hangdaan. Hangdaan. Hangdaan, yes po. Hangdaan. So, yung kwento nyo kanina, ma'am, si Jared, paano na-involved dito sa farm? Kasi po nung nagsimula, yung konti pa lang, so parang gusto lang namin na turuan siya paano magpakain kasi yung daddy niya mahilig ng mag-alaga. Oh, I see. So gusto ng daddy niya na matuto siya. ah. So kaya yun, nung nagustuhan naman niya, nung nagbenta siya, doon na nagusto niya kasi ang gusto namin is yung sarili niyang pera. So ayun, hindi naman sa yung para matuto ba siya. Especially yung pag-aalaga. So yun, nagustuhan naman niya. So ayun. So doon kami kumuha nung sabi ni Sir Jax na meron silang Muscovy seminar. Ayun, pumunta ako. Pumunta kayo. Sinabi ko sa kanya, gusto mo ba nakukuha tayo? Sabi niya, yeah. So, yun, kumuha kami. There's the corn here, anak. Jared, ilang taong ka na? 12 po. 12? That's for the layer, the breeder. So, hinahaluan po namin ng mais para So, hindi siya- mag-ano ka pa lang? Mag-first year ka pa lang? Opo. Nagsimula siya nung grade 4. Grade 4? Oh, nagpapakain na siya. Tapos, ang ginagawa namin, kung ano yung kita niya, pera niya. Para nung una, yung mga pinapakain kasi namin, yung mga taro, yun. So, yung niluluto gabi. niya. Tapos, dinadagdagan na lang namin ng rice, yung, what's that? Onting feeds, corn, and then yung, ng rice. Rice bran? Oo, rice bran. Tapos, yun. So, niluluto niya. Pag after class, nag-ano siya. Pero nung kasi summer, medyo namatay yung mga humina yung production ng taro. At saka yung, Madre de Agua. Oh, I see. Mga breeder to. Lahat to, breeder. Yung, except yung last row doon, yun yung dating. So, family 1 to. Ilang families po yung sa inyo, ma'am? 3 po. 3. Ano ito? So, all in all, ilang years po kayo dito, ma'am, sa Muscovy? 2024 sa Muscovy na galing IFSU. 2024 ng December. Okay. Pero may Muscovy kayo na hindi pa Hindi IPSU galing dati. IFSU. Oo, yun po yung sinimulan niya nung grade 4 pa siya. Oh, I see. So kaya alam ng tao kung saan bibili ng ducks. Kasi matagal na siyang So pinost lang namin and then buyers would come here. May mga bultuhan, parang dadalhin nila sa other municipalities. So pag pinost namin, nung una, ayaw sana namin kasi sabi namin parang kulang ang market. Parang pang sarili lang sana namin. Okay. Pero nung nakikita namin na biglang dumami, sabi namin, parang magandang i-post. Try nga natin na i-post natin kung may bibili. Nung pinost namin, nagulat kami na may mga wholesalers pala. Na gusto? Na pumupunta? So nagugulat kami, may mga L3, may mga motorcycle na may sa likod na kung saan nilalagay yung mga ducks. So parang kukunin nila dito and then i-retail nila sa mga different municipalities. And then ayun, nung dumami na, saka na kami ng mga tulong sa mga may scholars kasi kami dito. So sila rin yung tumutulong na nagpapakain. So ayun, so madami nang bumibili. Akala namin noon, ang problema namin baka walang market. Walang market. Oo. Ayun pala, lalo na nung usong ASF. Doon nagdamihan yung Lalo. bili ng kasi medyo meat eater ang tao dito. Ang Talaga, Cordillerans, ang Cordillerans talaga. So yun, dumami ang So mas naging alternatives sa pork kasi mahal ang pork dahil may ASF. Tsaka like they want it during parties, birthdays, usually ganun. Mostly na customers namin ay yung mga nasa uniformed personnels. Yun yung sinasabi kanina na 11 o'clock may biglang police car na pupunta dito. Sabi ko, hala, Ba't may police? so chinek ko lahat ng mga kasama namin sa bahay. Kompleto ba tayo? Sabi ko, yung mga students namin, kompleto ba tayo? Baka may na-aksidente. Sabi ko, gulat ako. Yun pala, bibili lang ng anak. Sabi ko, grabe naman kayo, pinakabanyo kami. So, ganito po yung niya. So, parang pag inon mo sa main source, doon na lang yung faucet magre-refill. Ayan. So, kailan nyo in-implement to na yung automatic na yung mga water source nyo? Nung
kakukuha namin sa IFSU nung dumadami na. So, ayun, naglagay ng yung asawa ko. Noon una, meron kaming automatic feeder na parang Yung tinutuka lang nila. tinutuka lang nila. Pero nasisira siya because siguro malawak yung ano nila, yung force ng ano nila. Kaya yun, nasisira. Mas maganda yung ganito. Kaya mas maganda yung ganito. Kaya, kung minsan, pag inuon mo, naliligo na sila. Kaya ginaganyan na lang namin. So, inuon na lang namin for few minutes para, makaligo sila. So, ito yung mga to, kumbaga galing dito sa area na to. Breeder ito yung nila. family niya. Yan, sa ginanon namin para. So, kaya kung makikita nyo dito sa side dito na area, merong mga white, maraming may mga white dyan. So kaya parang tinatanggal namin yung medyo madaming white. Hinihiwalay namin. Dito, then dito, marami actually doon nagtago sila. Yun yung mga dating namin, hindi siya galing Yung luma. yung luma. Kasi mabilis pa rin mag-produce kasi yung mga sila. yun. Kaya hindi na namin tinatanggal. Kaya pag let's say for my buyer, Pangkarne. pangkarne. Yun yung unang inaano namin. Pero pag yung buyer namin is galing sa munisipyo, galing ng let's say sabi niya gusto nang mag-produce din, dito kami kumukuha. Let's say for example si governor noon, gusto niya i-distribute sa different barangays. Pumunta sila dito, kinuha nila 75 heads. So parang dinistribute nila sa different barangays po ng isang municipality din. So yung mga yan yung lumang stocks. Yan yung mga ducks nila nung wala pa yung ducks galing sa FSU. Opo, sa IFSU. Ito yung galing sa IFSU, pina-perfect pa lang yung ano niya yung genetics niya. Parang as they get older, lumalabas yung ano nila. Kaya yun yung sinabi ko rin kay Sir Jack. Sabi niya, sige, palitan natin yung breeder. Kaya ang gagawin din namin, from this, magkro-cross kami din. Magkro-cross breed kami. So yung mga nakikita niyo po ngayon, ito na yung mga na-produce na anak from the breeders. Yung pinapakita ngayon. So, yung una, mas black pa yung Mas mga black una, pa. yung mga kinuha ng mga ng mga LGU. Akala namin walang buyer pero meron naman. Lalo na pag i-post mo. Oo, sa social media. Noon, parang 180 per kilo ang benta namin. Nung mura pa ang mura pa ang feeds, mura pa. Pero nung sabi ng mga kasama namin na nag-aalaga ng pato. Kasi yung ibang area, binibenta nila na 280 to 300 per kilo. Pero sabi namin, pwede naman siguro sa amin na 250 kasi sa amin sila kumukuha and then pinoproduce din nila. So, ayun, binabaan namin para yung ibang gustong mag-alaga din na gustong damihan. Like for example, isang family gusto niya is isang male and then 7 na female, at least na makakapag siya. So recently, may kumuha rin sa amin na sa Sangguniang Bayan ng isang family so binigyan din namin. So for now, nagmi-mix kami ng corn. Hopefully tuloy-tuloy yung ulan Jared, para tuloy-tuloy yung ulan para mabuhay ulit yung mga taro dyan at saka Madre de Agua kasi dyan sa area na yan, Madre de Agua at saka taro. Wild lang po yung taro, ma'am? Hindi niyo tinatanim? May iba na tinanim namin, pero yung mga tumubo doon. Kung minsan, pag yung mga boys namin nagde-deliver sa different area, pag may nakikita sila sa daan, kumukuha na. Binabackload na nila. Tatanim Kaya, niya. oo. Pero ngayon lang kasi umulan so yung mga taro hindi pa Mag-start pa lang sa Mag-start tumubo. pa lang siya. Lalo na pag December, marami rin bumibili ng ganito. Kamusta po yung kasi may comparison na kayo from the traditional na mustubi compared dito sa galing sa IFSU. Kumusta? May difference ba? Opo, Talaga? May yung nakita laki kayo? niya. Yung laki niya and then yung softness ng meat niya. Mas soft kasi yung meat nito tapos mas mabigat. Mas mabigat. Malaki. Mas malaki yung katawan. Mas mabilis lumaki. Mas mabilis lumaki.
Siguro din yun nga kasi sa breed niya, sa development niya. Kaya siguro mas mabilis lumaki as compared to yung dati. Ayun, so far okay naman. Kaya yung mga bumibili gusto nila kasi malalaki. Ilan ba anak niyo, Ma'am Pauline? Apat. Pangilan Siya si lang Jared? isang lalaki. Kaya gusto niya to, yung ginagawa niya kasi yung earnings niya sa kanya. Ang ginagawa naman, sabi ko sa kanya, kung gusto mo, sige. Nagka-interest din siya mag-alaga ng baboy aside from this. May baboy din. May baboy din siya doon. So, yun yung niya, pinapakain din niya. Nasubukan din niya lalo na nung mataas ang live weight. Oo. Gustong-gusto naman niya. So, gaano nakalaki yung population niyo ngayon? For now, siguro, kasi may kumuha ulit eh. So, more than 200, almost 200. Kasi nabawasan. Pag may bumibili, halos after a day or every day, lalo na pag yung mga sasabungan, serve nila sa sabungan. Oh. Talaga? Opo. So, sa sabungan, dito rin sila Parang restaurant? Restaurant po sa sabungan. Malakas? Oh. So, bumibili sila, 5, ganon. 5, 7, 10, ganon. Pinakamababa siguro pag alam nilang konti ang tao, kukuha sila ng 3, ganon, 5, ganon. Pero usually, above 5 ang kinukuha nila. Lalo na pag Friday. Friday, kasi yun yung schedule ng Friday and Wednesday. So, papakainin naman ni Jared ngayon ito yung mga, kumbaga native pa. Native pa. Nakatago sila doon. Gustong-gusto nilang umaakyat doon sa Kaya mahirap manghuli pag magkakatay kapag dyan ka kukuha. Oo. Mas maluwang yung Ay, ito nga, mas maraming puti, no? Opo. Mas marami yung puti dyan. Mas maluwang yung range nila. Opo. Ang mahirap din kasi ng sa ganito, kaya yung iba, siguro yung mga backyard, yung maliit ang space, yung smell din kasi. May smell din. Oo, may smell din. So, kailangan talagang meron kang stock ng ganito. Lalo na pag summer. Pagka shift ng rainy season, di ba, babasain yung lumalabas yung Oo. Kaya yun. Kaya meron kaming stock na ganun. Magandang business mo. For us, siguro, gusto mong part-time, may additional income. Hindi siya sinasabi, siguro kung gusto mo talagang full blast na at malaki ang market mo, pwede, maganda siya. Kasi ang range siguro sa amin is yung sana compute ko if you follow yung feeding guide, siguro if you're selling it into 250 per kilo, parang per head meron kang 150. Small lang siya actually. Pero when you talk about volume, malaki din siya. Malaki din siya. Lalo na hindi naman siya full-time na babantayan mo, 'di ba? Parang morning and afternoon ka lang naman magpapakain. Sa mga gustong siguro may extra income, at saka gusto ng ito din yung gusto nilang yung mga gustong mag-aalaga, maganda siya. May extra income. So, pero yun nga, pag once you reach the certain numbers, yes, malaking malaki siya. din. Oo, malaki din. So si Jared naman ang kumustahin natin. Kumusta yung farming venture mo? So, started when I was little. So, my mom approached me and asked me, Jared, do you want to take care of ducks? So, I just said yes, because I didn't really know what taking care of ducks would do. So, back then, I didn't know you could sell them for money. So, I just thought it would be for us, so we can get a source of food. So, I just said yes, started taking care of them when I was grade 4. So before, it didn't look like this.
The entrance was there, then there was a small shed here to put the feeds, their water, their food. So it was just a small enclosure. So after we decided na that we will upgrade the area. So they decided to put a net surrounding this whole area For dogs for not to come in. for the dogs not to enter here. I see. So the ducks can have like Free range. very many spaces for them to roam. Yeah. So, but the reason why we put this is because there used to be dogs who came here and killed one duck. So we put more fences here to separate the ducks, and the dogs won't, so the dogs won't come inside. What makes you interested to do this despite that you're so young? For the experience, so that I know how to take care of ducks. So it can also be a source of food for me Income. and income Income. also. So, sabi ni mami mo, lahat daw, sa kanya lahat, yung income Yes for po. this? Wow. Pero napupunta sa ano, Saan? kakalibre niya sa kasi ano siya ang personality kasi niya, like when we go out, siya yung nalilibre sa mga kapatid niya. Mga kapatid din niya linilibre. Oo, nililibre niya yung mga pinsan niya, ganon. So pag tatanungin mo, okay, I don't have money na because it went to the family. So, sabi niya, usually it goes sa gano'n. Hindi naman siya yung kung ano-ano yung binibili. Usually, pag, let's say man, may gusto siyang bibilhin, like mga toys niya, Legos niya, gano'n. Yung mga kapatid niya actually is yung isa, yung first is grade 8. Yung siyang second, yung 2, nasa elementary. Mas bata pa. Mas bata pa. So, ayun, niliribin niya kami pag Mother's Day, yung lola niya kami, mga tita niya. So, siya yung manager pag paglabasan kasi doon napupunta yung niya, yung kita niya. Kahit sa pigs niya, doon din napupunta yung yung kita niya. Galing. Masarap. The feeling of you have your own money. Yeah. Definitely feels better because you're spending your own money. Because if I'm spending my mom's money, I have to specifically look at how much I'm spending so she won't spend that much money. Okay. Pero pag money mo, ikaw lang bahala. Okay. So, hindi mahirap mag-alaga ng itik ay ng duck? Hindi. Madali lang. Easy lang. Anong mga challenges dito, ma'am? Yung challenges, yung mga yung predators. Yung mga dogs. Oo, aside from dogs, snakes. During summer, lumalabas sila kasi naghahanap sila ng food, Aside from snakes, dogs, rats, yung malalaking daga. Kaya yung brooder namin, medyo mataas yung niya. Ito. Mataas yung niya kasi yung mga daga may lumalabas diyan. Kaya dapat kailangang malinis yung niya eh. Biglang umulan, so mabilis nag-grow na naman yung. I see. Tsaka like dito kasi sa Ifugao, pag ka ng konting pond, dati meron kasing tubig na kung saan sila nagsuswim. Meron kasing tawag namin dito na parang what's the English of kiwit? Ay, kiwit. Eelfish, parang Eel. Parang eel. Parang Yeah. eel siya. Oo. Na pag nagsuswim yung mga duck, kinakagat nila. Yung Lalo na eel. yung mga ducklings. Aha. Yeah. So magugulat ka na lang, bakit kaya merong na lumalangoy doon na patay. Ayun pala nakagat ng eel. So drenay namin to. Kayo ng reason na drenay I namin. see. Supposedly this is a pond? Yeah, ito po, Kaya malaking pala pond po malalim. siya. Opo. Malaking pond po siya. So, kinonvert namin into ganito. So, ayun. Doon siya nagsimula kasi mahirap naman yung, ang kasi dito sa Lamut, specifically sa Lamut, pag summer, mahirap yung tubig talaga. Although may creek dyan, na nagflow dyan, medyo
konti. So, hindi mo siya ma-maintain as pond, not unless kung mag-solar ka. Pero, sabi namin, kaya nga nung sinimulan namin yung ducks at nakita namin na may market naman pala, sige, inano namin na lang siya ng convert na lang. Duck namin na into lang duck instead na pond. Oo. Ayun, tsaka mas mahilig sa magkatay ang mga tao, kaya parang mas siya. So madalas nag-uulam kayo ng duck? Usually pag may party, ganun. Hindi nawawala yan. Pang Pang-occasion, pag may bisita, ganun. Pag andito si sir. Opo. Oo. Yun, usually, magkakatay pag ganun. Si sir pala ay nasa Barko, barko. opo. Chief engineer, ma'am. Opo. Ayan. At I heard parating siya. Opo. Actually, Bukas? dapat dito na siya. Okay. Bukas po. Bukas. So kailan kayo luluwas to Manila? Sa Mamaya? Monday po. Ah, Kasi na-delay ulit yung flight niya. Oh, I see. Kailangan maluluwas ng Maynila by Monday siguro. So, anong ibang ginagawa ninyo? Full-time housewife ba? O may ibang ginagawa kayo? Ay, minamanage ko po yung business namin. Meron po kaming feed business, agri-supply, okay. agri-feeds. Distributor po kami ng Atlas Feeds at saka Atlas? Excel. Yes, Atlas. Kaila Sir Charlie? Yes, Sir Charlie. At Kay saka Sir Charlie, yun, kilala ako ni Sir Charlie. Oo. Ano pang ibang Atlas lang? Atlas and Excel. We Sino have si Excel. Excel? La Filipina. Ibang- Uigongko. Oh, I see. Yun. So, sila mostly yung namin ng aqua. Aqua feeds. Ako yung Excel. Aqua, and they have hogs also and ducks, duck layer. Sa Atlas, hawak din namin yung all lines nila. Sa dog food until wala pa silang aqua eh. So Oo, wala pa aqua. silang aqua. So siguro magde-develop pa si Sir Charlie. Ayun. Namit ko si Sir Charlie last year nung nagpa-meet siya diyan Mukhang biggest kayo mga anong tawag doon? Apo, distributor po kami. Distributor? Kami po ang distributor sa area dito sa Ifugao. Tapos, ayan, and then sa school ako, principal sa private school. Principal ka pala, ma'am. Opo, sa private school, sa elementary private school. Paano may oras ka na managing the business and as a principal? Hindi ba masyadong demanding yung being a principal? Meron po. Siguro kasi putting the right people, the people you trust, ayun. Yun po. At school, meron din naman po. Meron akong kasama doon. Sa business naman, mostly kasi yung kasama namin sa business is mga kapatid ko. Yung asawa ng kapatid ko. So, trusted naman yung mga yun. Meron din kaming mga students na during, pag naka-off yung mga kasama namin sa store, sila din yung sinasalta namin. Pag diskarga ng feeds, may mga in charge, ganun. And then sa LPG distribution, meron din kaming May LPG pa. Opo. So, Wow. yun. So, ayun. Anong pangalan ni Sir? Hector. Sir Hector. Naku, ang swerte ni Sir Hector. In good hands yung mga pera. Ayun. So, yun po ang namin. Usually, ang ginagawa ko, morning, after prepare ko yung mga kids, I go to school, get report, check everything, and then, mas madali na ngayon. Kaya siguro mas madali ngayon na gawin lahat yon kasi sa social media. I mean, sa technology ngayon. Yeah. May CCTV, nakikita mo Nakikita kung mo na. ginagawa nila. Nakikita mo kung nade-deliver lahat. Nakikita mo kung gumagalaw sila. Pati marketing. Pati po sa marketing, opo. So, yun yung maganda sa generation ngayon. Kung siguro wala mga ngayon, ay medyo mahirap Medyo talaga, sir. mahirapan ka. Opo. So, yun po yung, parang sa school, may group chat naman, may pag-call naman. So, ayun. Except lang kung talagang may mga meetings with the suppliers, with distributors, yun yung medyo mahirap na Sa mga bata naman, mga to, kaya din training namin na kaya nilang gawin yung mga gagawin nila para iwan mo lang sila, alam nila ang gagawin nila. So, siya, actually, pag alam na niya, pag uwi niya, magpakain ng baboy niya, magpakain ng pag yung schedule may activity sa school, yun naman papasok yung mga kasama namin na sila na yung gagawa ng trabaho niya. Medyo mahirap nung
parang kailangan niyang lagyan yung mga inumin nila. Nakita ng tatay niya yung hirap, yung inurasan kung ilang minutes Nakita ba? ni Sir yung si Jared nag-work tapos Oo. nahirapan. Sabi niya, mahirap yun lalo na pag school days, sabi niya. Kaya sabi niya, sige na nga, lagyan natin ng ganito, sabi niya. Para mas madali. O kahit din sa baboy niya, kung papaliguan niya, pag lilinis ng so nilagyan din niya ng power spray para isang ganunan lang. Magpakain na lang siya. Jared, mas gusto mo mag-farming kaysa mag-play? Opo. Ang pinaka-goal naman namin nun is matuto lang siya. Matuto lang. Tsaka yung, alam mo, yun yung divert yung at least may, not really totally divert them from the gadgets, pero at least may oras sila na maano sa gadget. Kaya, ayun. Nagustuhan naman niya. Akala ko nga, ayaw niya eh. How old are you again? 12 lang, po. no? So, first year high school? High school. Mag-first year high school. Tagal lang. Pero may plano ka na what course Meron. to take up later on? Ano? Sa cybersecurity, Mga ganun. like my cousin. Yun ang kinukuha niya right now? Or ganun yung work niya? Tapos na siya. Yun. Idol niya yung kasi niya. Parang IT ba yan? IT? Opo. Nice. Malayo sa gusto niya sa farming. No? Hindi, para Sabi, sideline daw eh. Di ba sa panahon ngayon, kailangan palaging may sideline, hindi lang pwedeng iisa yung Yes. trabaho ngayon eh. Saka importante, kunin mo yung gusto mo later on. Ito naman, pwede mong balikan anytime. Or on the side. Kaya pala kanina, nagtataka ako, ba't ang lalim nung kinalalagyan ng duct? Mas malalim pa yun, ito dati, pero nag-backfill kami. Kaya nakita mo yung paganyan, dinaanan ng truck yan para I i-backfill to. see. Kasi malalim na malalim. So, hindi ko alam anong ginawa nila nung kinuha namin yung lupa na to. Siguro, nag-fish pan sila. Pero, So nung nabili niya to, andito na, fish pan na. andito na siya. So, binakfilan muna namin. Nung nakita nga ng daddy niya na gusto naman niya mag-alaga ng pato, so sige pa backfill natin. Nagpa-backfill kami ng onte. I-flat sana namin, kaso nga lang inisip namin yung baka direct yung amoy dun sa Sa bahay. sa bahay. Hopefully, ma-perfect yung, kasi ina-attain is yung black eh. Pure black. Ang ganda nung may, siguro pag pag yung first to second, nila, ang ganda ng kulay. Aha. Black. Konti lang yung, may white, pero as in, konti lang siya. Habang tumatanda siya, Habang naglalabas tumatanda. yung white. Naglalabas yung white. So, yun yung sinabi ko kay Sir Jax. Sabi niya, sige, natin ulit. Kasi syempre kami yung first na kumuha ng nila eh. Yung project nila. So, siguro yung mga other breeders nila ngayon, baka mas maganda. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.